Para gawing mas epektibo ang food distribution system, lumiit ang gasto sa transportasyon at mas paigtingin ang food supply chain sa bansa, nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang 3 taong Food Logistics Action ng Department of Trade and Industry. Nagsimula ang inisyatibong ito sa direktiba ni Pangulong Marcos noong Setyembre nakaraang taon sa ika-8 cabinet meeting na naglalayong siguraduhin ang madaling access at abot kayang presyo ng pagkain sa mga Pilipino. Dagdag pa rito, ito rin ay layong bawasan ang kaso ng hoarding, smuggling, matagal na pagkatambak ng pagkain at mapabuti ang monitoring ng mga warehouse. Sa iba pang balita, sa muling pagbubukas ng mga paaralan kahapon, ika-29 ng Agosto, binisita ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang 2 paaralan na tinaguriang Last Mile Schools sa probinsya ng Cebu. Pinangunahan din ni Vice President Sara Duterte ang turnover ng 4 classroom building at school facilities sa Kaluangan 1 Primary School sa Kaluangan, Asturias at Melesio Tito Elementary School sa Danao City. Sa pagdiriwang ng Pambansang Araw ng Kalayaan ngayong ika-30 ng Agosto, pinasinayaan ng National Press Club ang busto ni Marcelo H. Del Pilar na siyang naglaban sa kalayaan ng Pilipinas gamit ang panulat. Daniza Lopez para sa buong detalye. Ayon sa Republic Act 11699, ang pagdeklara sa Araw ng Kalayaan sa pamamahayag ay pumapatak sa ika-30 ng Agosto, kung saan ito rin ang petsa ng pagkapanganak ng Father Philippine Journalism na si Gat Marcelo H. Del Pilar. Ginanap ang pagdiriwang sa pangunguna ng National Press Club bilang pag-alala sa mga historikal na gawain at aral na iniwan ni Gat Del Pilar para sa kalayaan ng Pilipinas gamit lamang ang kanyang panulat na Plaridel. Tiniyak naman ng presidente ng NPC na si Lydia Bueno ang patuloy na pagseserbisyo at pagiging responsable sa malayang pamamahayag. Roar! Roar! Sa pagdiriwang ay naroon din si Rodrigo Maranan para ipresenta ang hepe ng pambansang pulisya, kung saan ipinahayag niya na si Gat Del Pilar ang patunay na hindi patitinag ang mga Pilipino sa kahit sinong mananakop at patuloy na ilalaban ang Pilipinas para sa kalayaan nito. Nanawagan din siya sa publiko na ipagpatuloy ang pagbibigay halaga sa papel na ginagampanan ng mga mamamahayag sa bansa na siyang pundasyon ng kalayaan ngayon. Sa pagpanaw ng batikang mamamahayag na si Miguel Mike Enriquez, ipinaabot ni Lydia Bueno ang kanyang pakikiramay. Kikiramay po ang National Press Club sa pamilya ng ating kapatid na yumaong si Mike Enriquez na isa po sa mga batikang mamamahayag sa ating bansa. Tayo po ay nakikidalamhati sa kanyang pagpanaw. Isang malaking kawalan po siya sa ating industriya. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Bagamat tila normal na ang mga taong naninilbihan sa sektor ng media ay walang benepisyong natatanggap, nagsalita si Senador Raffy Tulfo ukol sa kakulangang nararanasan ng mga ito. Narito si Jade Buhoy para sa balita. Dahil sa hangaring magkaroon ng pantay na benepisyo at proteksyon para sa mga manggagawa sa sektor ng media, nagpahayag si Senador Raffy Tulfo na kinakailangan bigyan ng seguridad ang panunungkulan sa kabila ng kanilang pagsisilbi sa bansa. Ayon sa Senador, kaya raw madalas ang issue ng pagdikit ng mga tao sa media sa mga politiko ay dahil mas nakakakuha sila rito ng benepisyo. Dagdag pa aniya, kinakailangan itong matapos dahil ito'y may posibilidad na magdulot ng katiwalian sa pagbuo ng mga pahayag na kinadadawitan ng mga ito. Nanindigan si Tulfo na nararapat magkaroon ng full-time pay, health benefits, security of tenure at protection benefits sa mga media workers. Sa kasalukuyan, batid ng senador na maraming media workers ang nakakaranas ng walang benepisyo gaya ng holiday pay o sick leave para sa mga tao sa industriya ng media. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network.
Samantala, matapos mamatay ang nasa 300 baboy sa Palawan, kinumpirma ng DA Bureau of Animal Industry na nagpositibo ang mga ito sa African Swine Fever o ASF. Patuloy namang nagsusumika pa Provincial Veterinary Office o PVO na maiwasan ang pagkalat nito sa iba't ibang bahagi ng lalawigan, kaya't patuloy ang pagsusuri, blood collection, surveillance at quarantine inspection. Hinikayat naman ni PVO Officer in Charge Dr. Darius Mangkukang na agad i-report sa ahensya kung sakaling may maobserbahang sintomas ng ASF ang kanilang mga alagang baboy. Hinagupit ng Bagyong Guring ang ilang mga lalawigan sa norte, kabilang na ang lungsod ng Batak sa Ilocos Norte. Ayon sa tala ng lokal na pamahalaan ng Batak, nasa 8 hanggang 10 barangay ang lubog sa baha dulot ng bagyo, habang nasa 13 pamilya naman ang inilikas. Sa kabilang dako, apektado rin ang lalawigan ng Pangasinan sa kalamidad. Dahil dito, ilan sa mga lugar sa lalawigan ang nagdeklara ng suspensyon ng klase dulot ng pagbaha at malakas na pag-ulan. Sa ibang balita, alinsunod sa mga pagsubok na kinahaharap ng Philippine Tropical Fabrics Law sa limitasyon ng supply ng tela, naglabas ng bagong amyenda ang gobyerno sa pangunguna ng Civil Service Commission hinggil dito. Ang buong detalye sa ulat ni Princess Castro. Upang mapaunlad ang textile industry sa bansa, hinihikayat ng gobyerno ang mga manufacturers at producers na makibahagi sa batas upang matugunan ang demand sa supply. Inamyendahan ng ilang ahensya ng gobyerno sa pangunguna ng Civil Service Commission ang bagong alituntunin para sa Philippine Tropical Fabrics Law. Kabilang sa mga ahensyang nakilahok ay ang Department of Trade and Industry, Department of Science and Technology at Department of Agriculture. Ang Republic Act No. 9242 o ang Philippine Tropical Fabrics Law ay isang batas na kung saan isinusulong ng pamahalaan ang paggamit ng mga tropical fabrics sa mga uniforme ng mga empleyado ng gobyerno. Samantala, dahil sa kakulangan sa supply ng local fabrics, ilan sa mga alituntunin na binago ng batas ay ang pag-resort sa mga bagong teknolohiya na makatutulong upang mapalawak ang produksyon ng industriya. Dagdag pa nito, layon din sa naturang amyenda ang mandatory na pagsusuot ng mga uniformeng gawa sa local fabrics ng mga civil servants bilang pagsuporta sa lokal na produkto ng Pilipinas. This one goes to our barangay health workers, those working in triage, those in the hospitals. They are not actually part of the IRR simply because the rules and the standards are applicable only for casual corporate dress uniform. Dagdag pa aniya na isinaalang-alang ng mga ahensya ang kaligtasan ng mga tao sa pamamagitan ng pagsusuri sa materyales na ginamit. Samantala, bagamat hindi nakadalo, nagpahatid naman ng mensahe at suporta si Senator Loren Legarda ukol sa naturang paksa. Sa kabuuan, patuloy pa rin ang pakikipag-ugnayan ng mga ahensya ng gobyerno sa mga local manufacturers, producers at investors upang matugunan ang sapat na supply na kailangan para sa nasabing batas. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa kasalukuyan, sa kabila ng matinding pag-ulan, patuloy pa ring ipinatupad ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang Project Transform sa mga piling lugar sa Bataan. Ayon sa gobernador ng Bataan na si Joet Garcia III, nararapat ito upang mas mapalawig ang pag-unlad ng kanilang probinsya at maisaayos ang mga mangrove forest bilang pangunahing layunin ng proyekto. Ang Project Transform ay binubuo ng mga publiko at pribadong sektor upang maisagawa ang inklusibo na babatay sa agham na pagsasanay para malabanan ang banta ng climate change. Susunod sa News Force. MMDA nagsagawa ng pagpupulong hinggil sa bike lane policy. PSA inilunsad ang 2022 Census of Agriculture and Fisheries. DSWD naghanda ng relief assistance para sa mga biktima ng baha sa Region 6. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News.